Isa sa sikat na paaralan sa Korea ang Muyong High School. Mapayapang nag-aaral ang mga estudyante na walang pangamba sa mga bully, kaya't kinilala ito ng Seoul Education Department bilang huwarang eskwelahan. Isang napakagandang paaralan kung titingnan dahil sa mga ngiti ng mga estudyante, subalit sa pagdating ni Han Sukang ay magbabago ang lahat. Ang kanyang grupo ang pasimuno sa mga pangbubuli sa mahihinang estudyante, at ang paborito nila ay si Go Jin Hyung. Kaliwat ka ng pangbubuli ang natatanggap ni Jin Hyung mula sa mga ito, at pinaparinig pa ni Han Sukang sa lahat ng estudyante ang kanilang ginagawa. Marami ang naaawa kay Jin Hyung subalit maging ang mga guro ay wala ring kayang gawin. Sa pagdating ng temporary teacher na si Sosimin sa Muyong High School ay kakaibang aura ang kanyang pinakita sa mga teacher. Isang manyak na teacher ang nakapansin sa ganda ni Sosimin, ngunit nagpanggap lamang siyang kalmado. Tumungo siya sa banyo at pinakalma ang sarili, habang isinusumbong sa pulis na boyfriend niyang si Lee Kwon Jong ang nangyari. Pumasok ang teacher na sina Lee Jae Kyung at pinag-uusapan ng mga ito ang isang lihim na kailangang malaman ni Sosimin. Narinig ni Sosimin ang pangalang Teacher Yu, at nang hanapin niya ito sa balita, ay nalaman niyang nagpakamatay ang pinalitan niyang teacher. Tinawagan ni Teacher Lee si Sosimin, kaya't nagpanggap na lamang siyang naka-earphone upang palabasing wala siyang narinig. Naaawa si Teacher Lee sa maaaring sapitin ni Sosimin, kaya't dinala niya ito sa isang kwarto. Pinakita kay Sosimin ang video ng mga estudyanteng walang awang sinasaktan ang isang matandang babae. Kilala sa high school si Han Sukang dahil sa pangbubuli, kaya't na-expelled ito, at ngayon ay nasa Muyong High School nag-enroll. Binalaan ni Teacher Lee si Sosimin na manatili na lamang bulag sa mga bagay tungkol kay Han Sukang upang siya'y maging regular na teacher doon. Subalit hindi talaga gusto ni Sosimin ang mga bully, at nais niyang bugbugin ang mga ito gaya ng isang punching bag. Dumating ang kanyang boyfriend na si Kwon Jong at dito niya ibinaling ang nararamdamang pagkainis. Walang nagawa si Kwon Jong laban sa kanyang girlfriend dahil ito pala ay gold medalist sa taekwondo at judo. Pambihirang talento ang taglay ni Sosimin, subalit dahil sa kanyang ama, ay hindi niya naabot ang tagumpay sa martial arts. Sa kabila nito ay idolo pa rin ni Kwon Jong ang ama ni Sosimin dahil tagapagtanggol ito ng mga inaapi sa kanilang lugar. Habang palabas ay nakita nila ang mga maskarang ginawa ng kanyang ama, at nagustuhan niya ang isang piraso. Pauwi na noon si Sosimin nang makita niya ang matandang sinaktan ni Han Sukang sa video, na pinagbawalang magtinda ng isang babae sa harap ng store. Sa awa ni Sosimin ay binili niyang lahat ang paninda ng matanda, kaya't itinuring siya nitong hulog ng langit. Naroroon na pala si Jin Hyung ngunit hindi ito nagpakita kay Sosimin. Sa bahay ay bumabalik ang pagkakataon na natalo si Sosimin sa isang laban, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang pangarap. Ito ay maging isang regular teacher sa Muyong High School. Itinuloy niya ang pagpapanggap na isang masiyahin at energetic na teacher, na nagbibigay buhay sa kanyang mga nakakasalamuha. Muling pinatawag ni Han Sukang si Jin Hyung at tinakpan ng mga ito ang CCTV upang maiwasan ang ebidensya. Napadaan si Sosimin sa parteng iyon ng school at inusyoso niya ang nagaganap na pangbubuli. Tinakpan ni Han Sukang ang mukha ni Jin Hyung habang hindi malaman ni Sosimin kung dapat niya itong awatin dahil sa paalala ni Teacher Lee sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Han Sukang nang malakas na sipa ang binigay nito kay Jin Hyung. Hindi na makapagpigil si Sosimin, kaya't nais niyang umawat, ngunit inawat siya ng estudyanteng si Byungjin. Sinabi ni Byungjin na may pagmamay-ari ng pamilya ni Han Sukang ang kumpanyang partner ng school, kaya't walang nakikialam sa mga ginagawa nito. Walang magawa si Jin Hyung dahil pinagbabantaan ni Han Sukang ang buhay ng kanyang lola kapag nanlaban ito. Naghanda si Han Sukang para sa malakas na flying kick, subalit nakaisip ng paraan si Sosimin. Nagpanggap siyang napadaan lamang ngunit pinigilan niya ang sipa ni Han Sukang. Nagpanggap na nasaktan si Sosimin at nagulat ang lahat dahil bumagsak rin si Han Sukang. Tinanggal niya ang trash bag sa mukha ni Jin Hyung at pinaalis na doon. Nagpanggap rin siyang concern kung nasaktan si Han Sukang at sinabing pupunta ito sa klinik. Sinabi ng mga kaibigan ni Han Sukang na kapalit si Sosimin ni Teacher Yu na nagpakamatay dahil kay Han Sukang. Hindi nagustuhan ni Han Sukang ang kanyang narinig kaya't sinaktan rin niya ang nagsabi noon. Sa kabilang dako ang ama ni Sosimin na si So Young Taek ay isang magaling na coach. Si Byungjin pala ang tinuturuan nito dahil nais rin itong labanan si Han Sukang. Ayon kay Suyong ay may isang estudyante siya noong may pambihirang talento, subalit dahil sa ama nito ay nasira ang pangarap ng bata, ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Sosimin. Tila hindi na makayanan ni Jin Hyung ang nararanasan sa kamay ni Han Sukang at nais na nitong magpakamatay. Sumunod na araw ay nakasalubong ni Sosimin si Jin Hyung at kinausap ng masinsinan ang bata. Nagsumbong na pala sa mga teacher si Jin Hyung ngunit pinayuhan lamang siyang mag-transfer na lamang ng ibang school.
Ikinabiglaman ni Susimin ang kanyang narinig ay iyon talaga ang tunay na mundo sa Muyong High School. Sinubukan na rin magsumbong sa mga pulis ng bata, subalit walang ebidensya, kaya't patuloy lamang siyang pinaglalaruan ng mga bully. Sa kabila nito ay ayaw tumigil o lumipat ng school si Jin Hyung dahil para sa kanya, ay dapat si Han Sukang ang dapat maparusahan. Nagpapadala rin ng masasarap na pagkain sa mga teacher, ang ina ni Han Sukang upang mapanatili ang award, na walang naganap na pangbubuli sa kanilang school kaya't tila mabibilaukan si Susimin sa pagkain nito. Nais kausapin ni Susimin si Han Sukang ngunit binabastos lamang siya ng mga ito. Nagbanta si Han Sukang ngunit hindi man lang natakot si Susimin. Pagbalik ni Susimin sa office ay nagkakagulo ang mga teacher dahil may nagsumbong sa Education Committee na may nagaganap na pangbubuli sa school. Dumating rin ang ina ni Han Sukang kasama ang abogado nito na nagbabanta ng pagkakakulong sa anyay paninira sa pagkatao ni Han Sukang. Pinaglaban ni Teacher Lee ang kanilang karapatan na magsumbong kaya't lalong nagalit ang ina ni Han Sukang. Maging ang principal ng school ay walang nagawa kaya't agad lumuhod si Susimin upang humingi ng tawad. Dinuro ng ina ni Han Sukang si Susimin at nais na siya nitong ipatanggal bagay na ikinatuwa ni Han Sukang habang pinaparinig kay Jin Hyung ang usapan. Kinausap ni Han Sukang ang principal dahil ayaw nitong ipatanggal si Susimin upang maranasan rin ng babae ang kanyang kalupitan. Isinumbong ni Susimin kay Kwon Jong ang nangyari, ngunit wala siyang nakitang ebidensya upang maparusahan si Han Sukang. Tumungo siya sa isang store kung saan ay nakita siya ng grupo ni Han Sukang. May nakuha palang larawan ang mga ito habang kausap si Jin Hyung at pinalalabas na naghalikan ang dalawa. Ginamit rin ni Han Sukang ang hindi pagkakatanggal ni Susimin sa trabaho upang simulan ang kanyang mga plano. Hindi na makapagpigil si Susimin buti na lamang at nilapitan sila ng bantay sa store. Muling nagbanta si Han Sukang at umalis na ang grupo kasama si Jin Hyung. Habang pauwi ay nabangga siya ng isang lalaki at sinaktan siya ng lalaki. Dinuro siya ng lalaki at naalala niya ang mga pang-aapi sa kanila. Umabot na sa sukdulan ang kanyang pasensya kaya't binigyan niya ng malakas na sipa ang lalaki at patakbo siyang umuwi. Naglalaro ng basketball noon ang grupo ni Han Sukang nang makainitan nito ang naglalaro sa kabilang ring. Dumating si Byung-jin na nag-deliver sana ng in-order na pagkain, ngunit agad itong umiwas nang mapansing may magaganap na gulo. Hindi nga naiwasang magkaroon ng away ang dalawang panig, ngunit malakas ang grupo ni Han Sukang. Nagulat sila nang may biglang dumating na nakamaskara. Hinamon ng nakamaskara si Han Sukang at makikitang magaling ngang makipaglaban ang nakamaskarang iyon. Nagalit si Han Sukang ngunit hindi niya maikailang malakas ang kalaban. Nakuha ng nakamaskara ang paa ni Han Sukang ngunit nagawa nitong bumawi at pinagtatadyakan ang nakamaskara. Binabantayan ni Byung-jin ang nagaganap na laban dahil nais nitong makita na nabubugbog si Han Sukang. Nagpalitan ng malakas na suntok ang dalawa at naawat na ang laban sa pagdating ng mga pulis. Nagsitakbuhan ang lahat at nagpahinga ang nakamaskara sa isang parke. Ito ay walang iba kundi si Susimin at natuklasan ni Byung-jin ang kanyang lihim. Sumunod na araw ay malambing pa ring pumasok si Susimin at pinamalita sa buong school na nabugbog ng hindi nakilalang kalaban si Han Sukang. Pinakita pa rin ni Susimin na concern siya kay Han Sukang dahil estudyante nila ito habang kumakalat sa school ang mga larawan na nagpupuri sa taong nakamaskara. Naglagay ng halaman si Susimin sa dating upuan ni Teacher Yu habang nagwawala si Han Sukang sa kanyang classroom dahil pinagmumukha sa kanya ang pagkatalo na isinulat pa sa kanyang desk. Dumating sina Teacher Lee at pinaalaala sa mga estudyante na sumunod sa mga rules ng school ngunit si Han Sukang talaga ang pinipatamaan nito. Labis ang pagkainis ni Han Sukang sa nakamaskarang iyon at napagkasunduan ng mga itong muli ay ipatawag si Jin Hyung. Samantala nabanggit ni So Yaong na anak niya si Susimin bagay na ikinagulat ni Byung-jin. At si Susimin ang tinutukoy niyang pinakatalentado niyang tinuruan ng martial arts. Alam ni Kwon Dung na si Susimin ang nakalaban ni Han Sukang kaya't pinaalaala nitong hindi dapat siya pumapatol sa estudyante. Nais kunin ni Kwon Jong ang maskara dahilan upang mapunit ito bagay na ikinagalit ni Susimin. Ipinatahi niya ang maskara dahil nais pa niyang turuan ng leksyon si Han Sukang. Sa kabilang dako ay muling pinahirapan ng mga bully si Jin Hyung at ngayon ay mas brutal ang kanilang ginawa. Tinakpan nila ang ulo ni Jin Hyung habang puno ng sulat ang katawan nito. Pagkatapos ay pinagmadali itong bumaba ng hagdan at tumakbo sa kalsada ng walang damit upang umorder ng pagkain ng grupo. Hindi makapaniwala si Byung-jin nang makita ang itsura ni Jin Hyung na nagmamadaling umorder ng pagkain. Tinungo naman ni Byung-jin si Susimin upang matulungan si Jin Hyun. Sinabi ni Byung-jin na alam niyang si Susimin ang taong nakamaskara at pinagkatiwala sa teacher ang katarungan para kay Jin Hyung.
Samantala hindi na kinayanan ni Jin Hyung ang pagpapahirap sa kanya, dahilan upang kumuha ito ng kutsilyo at patakbong bumalik kina Han Sukang. Ina-upload pala ni Han Sukang ang mga pangbubuli niya at binigay sa kaibigang si Minkyu ang cellphone. Pumasok si Susimin at kinuha niya ang mga damit ni Jin Hyung. Kinuha ni Han Sukang ang bola, ngunit nailagan ito ni Susimin. Muling nagsimula ang mainit na laban ng dalawa, ngunit naibagsak ni Han Sukang ang babae. Malapit na ang may dalang kutsilyong si Jin Hyung habang tumulong naman ang isang kaibigan ni Han Sukang sa laban kaya't nawala sa depensa si Susimin. Nagawa sana niyang hulihin si Han Sukang ngunit ibinagsak siya nito sa lamesa. Nabubugbog na si Han Sukang nang biglang dumating si Jin Hyung dala ang patalim. Sinubukang saksakin ni Jin Hyung si Han Sukang ngunit iniligtas ito ni Susimin dahilan upang tamaan siya sa braso ng patalim. Tila nawala na sa katinuan si Jin Hyung nang dumating ang uncle nito upang kunin ang bata. Ini-record ni Minkyu ang mga nangyari habang patuloy na nagwawala si Jin Hyung. Nagmadaling umalis si Susimin at dinala siya ng kanyang ama sa hospital. Labis naman ang pag-alala ng matanda nang makita ang kalagayan ni Jin Hyung na noon ay nanunumbalik pa lamang sa tamang pag-isip. Nagalit si Soyoung sa nangyari sa kanyang anak, ngunit nakiusap si Susimin kay Kwon Jong na huwag mag-report sa nangyari. Napapaisip naman si Han Sukang sa kung sino itong nakikipaglaban sa kanya, ngunit sinagip naman siya sa tiyak na kapahamakan. Dumating si Soyoung na suot ang maskara upang gumanti, subalit nabugbog lamang ito ni Han Sukang. Samantala nagpumilit na pumasok sa school si Susimin sa kabila ng pagtutol ni Kwon Jong at lalo itong nainis sa kanyang ama sa pakikialam sa kanyang problema. Palabas na sila nang makasalubong nila si Teacher Lee kaya't nagpanggap si Susimin na sinamahan lamang niya ang kanyang ama sa hospital. Bumalik ang eksena sa huling laban ni Susimin kung saan ay natalo siya ng kalaban. Nagalit si Soyoung dahil napansin niyang hindi dumipensa si Susimin ng oras na yon. Ang katunayan ay nakipagkasundo siya sa coach ng kalaban dahil mapapasara ang negosyo ng kanyang ama kapag siya ang nanalo. Nalaman ito ni Soyoung dahilan upang ituring nitong patay na ang kanyang anak mula sa araw na yon. Humingi ng tawad si Soyoung dahil sa kanyang nagawa, kaya't pinatawad na ito ni Susimin. Samantala sa school ay isa-isang tiningnan ng grupo ni Han Sukang ang braso ng mga estudyante upang mahanap ang kanyang kalaban. Sinasaktan ng mga ito ang nagmamatigas at hindi nakaligtas kahit mga babae sa kalupitan ni Han Sukang. Samantala masayang sinabi ni Teacher Lee kay Susimin na malapit na siyang maging regular teacher ng Muyong High School. Hindi mahanap kung sino ang may sugat sa braso, bagay na hindi nagustuhan ni Han Sukang. Sa oras na iyon ay napadaan si Susimin at nagawa nitong iwasan ang muntik na sanang makabangga sa kanya. Napansin ni Han Sukang ang galaw at paghawak ni Susimin sa braso nito. Pumasok sa isang kwarto si Susimin, ngunit sinundan pala siya ni Han Sukang at hindi nakapalag ang babae dahil sa sugat sa braso. Nilagyan nito ng trash bag ang ulo ni Susimin ngunit nagbago ang isip nito. Sa nalalapit na anniversary ng school ay hinamon ni Han Sukang si Susimin para sa isang boxing match bilang main event sa nasabing okasyon. Hindi makakatanggi si Susimin dahil kung hindi ay ibibigay ni Han Sukang sa pulis ang video ni Jin Hyung noong muntik na silang masaksak nito. Narinig ni Teacher Lee ang usapan ng dalawa at sa pagbalik ni Susimin sa office ay nakita niyang lilipat na ng school si Jin Hyung. Pinuntahan niya ang bahay ni Jin Hyung at nakilalang ang lola nito ay ang binibilhan niya ng pagkain. Nakiusap ang matanda kay Susimin na tulungan nito ang kanyang apo dahil hirap na ito. Muli ay nagbabalak ng magpakamatay si Jin Hyung nang makita ito ni Susimin sa rooftop. Noong araw palang sinaktan ni Han Sukang ang matanda ay sinubukang manlaban ni Jin Hyung. Subalit binugbog siya ng grupo at pinakita kay Byung-jin ang ginagawa sa kanyang kaibigan dahil ito ang binubuli noon ni Han Sukang. Nangako si Jin Hyung na gagawin lahat huwag lamang sasaktan ang kanyang lola at unang pinagawa ng mga ito ay kainin ang natapong pagkain. Mula sa araw na iyon ay hindi na si Byung-jin ang magiging alipin ni Han Sukang kundi ay si Jin Hyung. Hinawakan ni Susimin si Jin Hyung na noon ay hindi maintindihan kung bakit ganito kalupit ang kanyang nararanasan. Niyakap na lamang ni Susimin ang kanyang estudyante at nangakong sasamahan ito laban sa mga bully. Dumating ang araw ng anniversary ng school at isang death match ang magaganap sa pagitan ni Han Sukang at Maskarado. Sa pamumuno ni Byung-jin ay namigay siya ng mga maskara upang ipakita ang kanilang paglaban kay Han Sukang. Nagsimula ang kasiyahan ng mga estudyante ng Muyong High School at binati ni Teacher Lee si Susimin dahil isa na siyang regular teacher ng school. Isinuot ni Susimin ang kanyang costume at niyakap si Jin Hyung bago tumuloy sa ring. Nakaabang na si Han Sukang at agad sinimulan ang laban. Agad na pabagsak si Susimin at nais tanggalin ni Han Sukang ang kanyang maskara. Napigilan niya ito ngunit hindi niya naiwasan ang matamaan ng kalaban.
Lumabas ang buhok ni Susimin, bagay na ikinabigla ng lahat dahil babae pala ang kalaban ni Han Sukang. Sa sumunod na sagupaan ay muling bumagsak si Susimin at sinusubukang tanggalin ni Han Sukang ang kanyang maskara. Lalong nagalit si Han Sukang kaya't pinagtatadyakan nito si Susimin. Ngunit nabuhayan ng loob si Susimin nang makita si Jin Hyung kaya't nahuli niya si Han Sukang. Bumagon siya at malakas na sipa ang natanggap ni Han Sukang na nagpahina sa lalaki. Muling sumugod si Susimin at hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang mga galawan. Tinanggal niya ang kanyang maskara, kaya't natahimik ang lahat sa kanilang natuklasan. Isinigaw ng lahat ang kanyang pangalan at hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Han Sukang upang makatama kay Susimin. Muling sumugod si Han Sukang ngunit bumagsak na lamang ito dahilan upang ipatigil ng prinsipal ang laban. Hindi pumayag si Han Sukang dahil di pa siya nakakaganti, ngunit wala na rin itong laban pa hanggang sa madamay ang prinsipal. Malakas na suntok rin ang tinamo ni Susimin na ginantihan niya ng sipang nagpahirap kay Han Sukang na bumangon pa. Muli ay isang flying kick ang pinakawala ni Susimin dahilan upang mahulog si Han Sukang sa ring at mapaluhod sa harapan ni Jin Hyung. Inutusan ni Susimin si Han Sukang na humingi ng tawad kay Jin Hyung subalit tumawa lamang ito. Alam nilang natalo na si Han Sukang kaya't umalis na si Jin Hyung at Susimin. Sumugod muli si Han Sukang dala ang pamalo subalit tuluyan ng tinapos ni Susimin ang laban. Sumunod na eksena ay sinamahan ni Susimin si Jin Hyung na isumbong ang nagaganap na pangbubuli sa school. Sa oras na iyon ay dumating si Min Kyu upang ibigay ang cellphone na naglalaman ng lahat nilang pangbubuli sa mga estudyante. Kasama roon ang mga ebidensya na dahilan kung bakit nagpakamatay si Teacher Yu kaya't hinuli ng mga pulis si Han Sukang. Nag-resign si Susimin at nag-apply sa ibang school at ngayon ay isa muling bully ang kanyang makakarap ngunit ito ay sa katauhan naman ng isang babae.